yung ano ba to? Get together namin nila Senator Risa, nila Kong Laila. Yan ay periodically ginagawa namin yan. So ito it's just a social gathering. Sabihin na natin, syempre na pag-uusapan din yung iba't ibang mga issues, pero primarily hindi naman yaan yung focus, kasi merong ibang grupo na composed of different organizations, yun naman ang tumatalakay nung tungkol sa 2028 elections. Yaan po yung masasabi natin dyan. So ano po yung brainstorming dito? Oo. Sabi kasi brainstorming. Oo nga eh. Tsaka anong issues po, yung ibang issues din po na sinasabi po ninyo? Marami kasing issues of the day eh. Ito nga, yung mga impeachments na ipa-file, itong plunder case na i-file, tapos may mga ongoing investigations, yung flood control, ganon. Pero ang palagi kong sinasabi, while we are actively engaging on the day-to-day issues, but we should not lose sight of the 2028 elections, kasi napaka-critical ng 2028 elections para sa ating bansa. Pagka mali ang pagkapili ulit ng mga kababayan natin dito, baka hindi na tayo hindi na tayo tumagal as a democracy. Specifically, pagka nakabalik ang mga Duterte sa poder. Kasi dito nga pinapakita namin sa mga fina-file naming kaso kung paano sila magnakaw ng pondo ng gobyerno. Tapos nakita naman natin kung gaano sila kabayolente ng mga tao. Nakita nyo po, sabi ni Sara, pupugutan niya ng ulo si President Marcos. Nakita nyo si Pulong, sasaksakin niya yung bugaw. Nakita nyo yung tatay, di ba? Libo-libo yung pinapatay na Pilipino. Ayokong pagdaanan natin ng bansa natin yon, kaya we're doing our best to make sure na hindi nga ganun ang mangyari. Yeah, kasi parang nangyari din yan sa Amerika, Senator Trillanes, na parang late na sila nagkaroon ng mga pormahan, hindi na sila nakahabol kung sino yung leading. So ganito rin ba yung concern ng grupo ninyo na kung matagal pa kayo magsisipag-porma, baka napormahan na ng todo ng kabila? Definitely. Ang kuwan dito is, if there is one lesson learned noong 2022 elections, yung pagka huli ka ng nagdesisyon, huli ka na magsisimula. At nakita naman natin kung anong resulta noon. Hindi maganda. So ngayon, napagkaisahan ng iba't ibang grupo na mas maganda ng maaga yung pagpili at pagsimula, na sa ganon mas gumanda yung tsansa ng middle forces na tinatawag ko. And I won't even stop there. Ang tinutulak ko nga ay magsanib pwersa pa. Ang middle forces, yung mga kakamping and the others, with the administration supporters. Kasi pagka ganon, mas malaki yung tsansa talaga na matatalo nyo yung mga pwersa ng mga Duterte. So yun ang tinutulak ko personally. Yeah. Nakita natin yung kakamping forces na buhayan ng loob kahapon dahil nakita na magkasama si Senator Kiko at saka si Mayor Lenny. Yes, so kumbaga yan yun. Pero nakita naman natin yung resulta kung yung kakamping lang ang tutulak. 'Di ba? Nagkaroon na ng ceiling It's below 30%. And it was not enough. And it won't be enough again. Lalo na ngayon, wala pa nga tayo sa kung sinong napili talaga na tatakbo, di ba? So lalong hindi natin nakikita yan. Kasi after nung 2022 elections, yung 30% na bumoto kay then VP Lenny ay nag-disintegrate kasi hindi naman na-consolidate yun dahil napabayaan na. So ngayon, magba-back to zero ka ulit. And you cannot assume anymore that you'll still get that same number. Kasi maraming naglipatan na ng kampo, di ba? May mga botante ngayon, yung mga 12 years old noong 2022 ay magiging 18 years old na
itong 2028, botante na sila. Oo. For all you know, hindi na nila kilala si Lenny at that time. So, kailangan mo talagang mas maaga-agang magpakilala. Ngayon kasi si Sara umiikot na eh. Umiikot na siya, di ba? Ano ba ito? Pinapartidahan natin siya? Ganun ba tayo kagaling at pinapauna natin siya? Wag naman. Wag tayong magkumpiyansa ng ganyan. So sir, paano po tinatanggap ng mga kaalyado ninyo yung inyo pong isinusulong na pakikipagtulungan sa admin? Parang ano kasi ito, Uniteam Part 2 ba yan? Pero magkaiba na yung magkakampi, di ba? Yes. Oo. Marami namang open-minded, no? Of course, may mga purists dyan na ang kanila mas importante yung pure yung ano nila, yung kanilang methods. Pero sinasabi ko, pwede naman kasi ang importante, pure yung intentions mo na magsilbi sa bayan, ayusin mo yung ating bayan. Yung methods ng pag-aalyansa, ito ay just being strategic, di ba? Na tipong mas importante yung mananalo tayo para makapagsilbi tayo kaysa yung sabihin mong ang importante, pure ka kahit matalo ka. I won't buy that kasi in the end, talo yung bansa dyan at yung mga kababayan natin. Pero paano po ninyo tatanggapin yung mga ipupush naman na standard bearer kung sakali ng admin? Lalo na ngayon, for example, ang medyo pumupronta si Secretary John Vic Remulla. Paano po ang magiging kaso? Paano magiging negotiation kung sakali? Sa aking impormasyon ay pati si General Torre ay isa sa kinukonsidera. No? Okay. Ang magiging usapan naman kasi dito pwedeng kung sino yung mas mataas dun sa standard bearer ng middle forces at yung standard bearer ng admin, kung sino mas mataas, edi yun ang magiging presidential candidate. Tapos magiging vice president na lang yung sa kabilang kampo. Yan ay negosyasyon. Mas maganda nang na-float ito para bumubukas yung isipan ng mga kababayan natin that this is possible. Kasi ang importante dito ay yung interest natin na ayusin natin yung ating bayan, di ba? Para mapagpatuloy din yung mga programa nitong Marcos administration. At the same time, yung mga bagong reform agenda ng mga middle forces ay maipasok din sa programa by 2028. So, importante, pag nagsanib persa, mas magandang tsansa. Kung sino mas laban mataas sa mga survey. Yeah. Okay. Pwedeng ganun. Pero sa So, side niyo po, diba? may na-shortlist na po kayo for President, Vice President. Ako kasi personally, ang bet ko, ang gusto kong itulak ay si Senator Risa Hontiveros. Kasi nakita natin yung qualities niya, hindi lang sa yung pagkatao niya, di ba? Tapos yung kanyang tapang at pakikibaka, no? Yung leadership niya, these trying times, talagang andyan siya. Hindi siya nagtatago sa safety nung kung ano man. Kasi very convenient. Alam mo, karamihan ng politiko, mas gusto nilang nagfe-fence sit lang yung nanonood lang, tas pag nakakita ng opportunity sa katatalon. Hindi ganyang klaseng leader ang hinahanap natin. Kasi yung mananalo sa 2028, mabigat ang kakaharapin. Kasi kung matalo itong mga Duterte, they will still be around and they will continue to create trouble and problems for the country. Kasi bata pa yan nais niyan bumalik sa poder, nakatikim na yan sila, kaya parang talagang hindi sila mapalagay until makabalik sila sa poder. So magugulo pa rin ang maraming problema kakaharapin yung bansa, kaya kailangan natin yung leader na gusto talagang magsilbi sa ating bayan bilang Pangulo. Sir, sorry pahabol lang. Baka lang may naulinigan kayo kung sino yung pwedeng makatandem ni VP Sara. Ang nababalitaan namin ay si Senator Marcoleta, ang isang pumupustura bilang Vice President. Ay, hindi si Ay. Meron ding impormasyon na si
si Senator Cheese ay nag-a-apply din. Maraming mga aplikante. But I think ang nangunguna o nakakaalamang diyan ay si Marcoleta.